Bro, may napanood ako na isang video sa YouTube na hindi totoong may Diyos. Kasi kung may Diyos, bakit pinahintulutan niyang mangyari ang mga masasama sa mabubuting tao? Napaisip ako, naalala ko si Father Nilo. Pakisagot, Brother Wendell, kasi kumukha ng spiritual warfare yan eh. Kung may mga pangyayaring ganyan na nangyaring krimen, hindi naman ibig sabihin na nawala na ang Diyos dahil ang Diyos ang source ng kabutihan. Kung may goodness, may source ng kabutihan. Kung may bad, may source ng kasamaan. Ang hindi pwede galawin ng Diyos sa tao ay ang kaniyang spiritual faculty. Meron kasi tayong human faculty. Meron din tayong spiritual faculty. Intellect at ang ating pagpili, pag-decide, di yan pwedeng galawin ng Diyos. Nang ginawa niya ang tao, alam natin sa Genesis, ang tao ay di talaga mamamatay. Nasa tao ibinigay ng Diyos ang supernatural gift, preternatural gift. Ano yung supernatural gift? Sanctifying grace. Ano yung preternatural gift? Yung freedom from sickness, freedom from death. Infused knowledge. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-aaral dahil may knowledge na tayo, infused knowledge, pero mas mataas ang karunungan ng mga anghel kumpara sa tao. At itong preternatural gift, ang supernatural gift, mapasa sana ito sa lahat ng mga anak nila ni Adan at ni Eva sa kondisyon gamit ang kanilang free will at intellect sa kondisyon na ipakita ng tao na mahal nila ang Diyos. Sa anong paraan? Na ipakita na mahal ang Diyos sa pamamagitan ba ng damdamin? Hindi. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga, mayroong isa lamang na kautusan ang Diyos nung ginawa niya ang tao. Ano yon? Huwag kayong kakain sa bunga ng punong ito dahil pagkakain kayo ay mamatay kayo. Ngayon, ang tao kumain. Nawala na ba ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay patuloy nag-exist. Patuloy tumulong sa tao kahit ang tao ay lumayo sa Diyos. Bakit maraming mga kasamaan ang nangyari? Dahil ang tao ay nagbukas ng pintuan sa ating paligid dahil sa kasalanan. Pero kahit pa ganyan ang mga nangyari, sa malawak na pagmamahal ng Diyos sa atin, una, itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ang iglesia upang ang iglesia, San Mateo Kapitulo 16-18, ay magturo sa lahat ng mga karunungan galing sa Diyos. Nasa San Mateo Kapitulo 28, 19-20. At sa pamamagitan ng iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, malaman ng tao ang iba't ibang karunungan ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng iglesia. So, ngayon, bakit may mga pangyayari, mga kasamaang nangyari? Una, bawat isa sa atin, kahit pa tayo'y nagkasala at nalayo sa Diyos, hindi tayo iniwanan ng guardian angel. May guardian angel tayo. Pero ang tanong, lahat ba sa ating mga tao ay dumulog sa guardian angel natin para tayo matulungan, para tayo magabayan? Matagal na ang simbahan nagturo sa panalangin, basic prayer, Angel of God, my guardian there, to whom Islam commits me here. Ilan lang kaya ang nanalangin nito araw-araw at gabi? Bakit may mga pangyayari? Dahil we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us not just in this life but in the next.
Kaya nga, tingnan natin, unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9, may sumusunod natin. At yun ang mortal na kalaban. Yun po, Brad Jando.